Malalagot. Breaking news, Supreme Court, kasuhan, Senado, impeachment, VP dismiss. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mayroon nang nagsampa ng petisyon sa Supreme Court. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Yung pagka-designate ni Senator Escudero as presiding officer. Ito na. Ito, post ng News 5. Kinestyon ang pamumuno ni Escudero sa Vice President Sara impeachment trial. Ang nag-file ng petisyon ay ang grupo ng mga abogado na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion. Kasi nga, it is a violation of the Constitution. Yun ang kanilang punto di vista. Ayun, parang kinokontra nila yung pagkakaupo ni Cheese just impeachment trial ni VP Sara na siya yung presiding judge, no? Para sa akin kasi ito lang masasabi ko mga katunay, hindi sa kinakampihan ko si Cheese. Nasabi ko na ito para sa akin kasi okay lang, no? As long as nakikita naman natin na ginagawa ni Cheese ng tama yung trabaho niya. Kung tutuusin, ulitin ko, hindi si Cheese Escudero ang tunay na kalaban dito. Siguro, ang naging masama lang sa ginawa niya is yung bumaliktad siya. Yung pagbaliktad niya, hindi natin alam ang tunay na dahilan Siguro may mga sapantaha, mga kuro-kuro, mga haka-haka na bumaliktad si Cheese para hindi siya magkakaso. Bumaliktad siya dahil natakot siya at meron din nagsasabi sa mga kabila-kabilang gilid na ito raw isang plano. O hindi natin alam sa mga ganon. No? Pero yung nakikita natin sa obserbasyon natin kay Cheese is parang ayos lang naman yung naipapakita niya bilang judge dyan sa impeachment trial. Kasi kung tutuusin, kung si Win Gatchalian ang nandiyadyaan at nakaupo, saan tayo pupulutin? Saan pupulutin yung impeachment? Kasi sa totoo lang dito, parang ipinakita talaga ni Cheese, no, sa ilang araw na siya'y naging judge, yan, sa presiding officer, na talagang walang silbi si Win. Na talagang magiging display lang siya. Talagang pinakita ni Cheese dito na hindi biro-biro maging Senate President once na magkaroon ng mga ganitong klaseng problema, ano gagawin mo? Diba? Hindi na to gawaing mayor, hindi na to gawaing vice mayor. Malayo na. Bilang isang senador, dapat is malawa ka dito. Marami kang kaalaman. Parang ganun ang nangyari. Kaya talaga parang naging estatwa na lang si Windon at naka-display. Kumibunga lang pero konti-konti lang, pumipitik-pitik lang. No? Pero yung mga palitan doon, naku, baka hindi alam ni Win gagawin yun, mataranta siya doon So dito naman kasi, ang tunay na kalaban dito, uulitin ko din, ang tunay na kalaban, yung mga taong nag-i-impeach kay VP Sara. Although, kung nakikita naman natin na maayos ang ginagawa ni Senator Cheese sa ginagawa niya, is wala namang problema. Kasi marami namang nagsasabi na maayos naman. Ako nakikita ko parang maayos naman. No? Diba? Is nabibigyan naman ng magandang usapin dyan sa impeachment na yan. No? Nasusunod naman yung dapat masunod. And speaking of that violation of the Constitution, merong isang independent lawyer sa article ng Manila Times kanina, Attorney Melissa Lujas.
international law expert na may credentials, nakatapos ng advanced law studies sa University of Hong Kong, sinabi niya, itong international law expert, Attorney Melissa Rojas, yung impeachment trial ngayon is at risk na posibleng madeklara void ab initio dahil binabiolate nito ang konstitusyon. Kasi bakit nagtalaga pa sila na bumoto pa sila ng isang presiding officer whereas the Constitution expressly provides. May article, nakalimutan ko na yung article sa Constitution. Sa mga impeachment, if the president is on trial, it should be the Chief Justice who will preside. Wow. Na yan ang nakalagay sa Constitution. So Kaya nung kung hindi pwede impeachment trial ni dating kung hindi pwede si Gatchalian is dapat yung Chief Justice ang pwedeng pumalit. Ganun. Kasi talagang marami talagang nagiging naisip ko din dito, marami din talagang nagiging haka-haka, kuro-kuro, no? Na syempre, iniisip, si Chis yung ilalagay dyan. Diba? Baka hindi maging patas yung impeachment na yan. Lalong-lalo na alam naman natin is bumaliktad dyan. Alam natin natakot yan. Diba? Syempre, kapag nandoon siya, parang iniisip natin, baka mamaya is hindi maging patas ang impeachment trial. Diba? Hindi maging patas. Pero uulitin ko, nakita ko naman na maayos. Hindi naman siya yung parang hindi transparent. Although, syempre, may mga katanungan pa rin sa isip natin, no? Meron pa rin tayong inaabangan, no? Kung ito ba si Chis ay bibigay o kung ano ba talaga ang nito. 'Di ba? Hindi natin alam talaga agenda nitong tao na 'to. Kasi parang paiba-iba siya ng isip eh. Pero para sa akin napapansin ko sa kanya kung saan siya makikinabang dun siya. Siguro naisip niya na parang parang yung pagbaliktad ko, ang dami nagalit sa akin. Para nung pagbaliktad ko, parang kinasuklaman ako ng mga tao. Paano ako makakatakbo ng senador? Lalo na sa Visayas at Mindanao. Alam naman natin, mga Duterte, malakas sa Visayas at Mindanao. 'Di ba? Wag na natin questionin yung Luzon. Pero syempre sa Luzon, alam natin na meron. Pero yung solid talaga is nasa Visayas at Mindanao. 'Di ba? Yun ang kailangan pa naman ng mga senador kung sakaling sila ay tatakbo uli sa eleksyon. Dahil buong Pilipinas ang bumoboto sa kanila, hindi naman distrito. Yung mga congressman na yan, bahala na sila sa buhay nila niyan. Dahil distrito lang naman yan, konti lang naman aasikasuhin niya. Hindi katulad ng isang senador, kailangan talaga is pabanguhin mo pangalan mo, hindi lang sa lugar mo, kundi sa buong Pilipinas. Sa Luz Biminda, kailangan maging maayos ka. Siguro, naisip niya na maraming nagagalit sa kanya, baka mamaya is bumabalanse na siya. 'Di ba? Pero wag tayong magpakampante. Ako lagi ko naman sinasabi pag si Chis 'di ba? Pagdating kay Chis, wag tayong magpakampante. Wag natin ibigay 100% na tiwala. Pero sinasabi nga ni General Macanos dito na parang ang sinusulong dito is parang lumabag sila diyan sa Senado na hindi dapat si Chis ang nilagay diyan. At sinabi dito na yung Chief Justice, no, ang pwede. Ayun lang. Pangulong Estrada, si Chief Justice Hilario Davide ang nag-preside. Okay. Although hindi siya pwedeng boboto. Hindi Presiding senador, officer lang siya. Ang boboto lang yung 24 senator judges. Then after that, nakalagay na sa Constitution na in all other cases, it will now be the Senate President who will preside. At nakalagay dyan sa anong tawag doon? Yung discussion ng mga framers of the 1987 Constitution between I think Christian Monsod and Hilario Davide ba? Basta may dalawang tinalakayan. Mayroong nag-propose, pwede bang ilagay natin ang statement na in all other impeachment cases, it would be the Senate President who will preside. Ilalagay sana ba? I-detalye.
Kaya lang, nagsabi naman tong isa na, why? Is there anybody who will present aside from, ibig sabihin, yung mga primers of the Constitution, nagkasundo na in all other impeachment cases, ang Senate President. Kaya yung nagpro-propose na ilagay yung specific phrase na all other impeachment cases ay Senate President ang mag-preside. Nag-agree yung nag-propose. Sige, wag na lang. Kasi understood na yan. Ang intent ng mga framers of the Constitution is all other impeachment cases, ang Senate President ang mag-preside. That's the intent. Ang in-specify lang nila kung ang Presidente ang nasasakdal, that's the only time na ang Chief Justice Okay. ang mag-preside. Iyan po ang intent. Kung Presidente, Chief Justice, ang problema nga generally, paano makakapag-preside yung Senate President kung walang alam? Kitang-kita naman natin, halos, sa totoo lang, real talk lang, no? Wala namang problema, no? Wala namang problema kay Win Gatchalian, no? Sa Senado, wala naman siyang problema. Pero sa pagiging Senate President sana, is hindi yun bagay sa kanya, eh. Napakalayo sa kakayahan niya bilang isang senador. Kumbaga parang parang tinanga siya dyan sa lagay na yan, eh. Nung mga kasama niya. Mantakin mo, ilagay ka dyan, parang nilagay ka nila sa kumukulong langis. Parang sila yung naglagay sa dyan para mapahiya ka. Di ba doon pa lang, mantakin mo bilang Senate President, nandiyadyaan ka, haharapin mo agad impeachment trial, malaki ka agad. Di ba? Dapat ang nilalagay dyan sa impeachment trial, yung may alam. Gaya nila Senator Cayetano, ayan, si Chis Escudero, yung mga abogado. Si Kiko naman kasi hindi naman masyado yun. Mga pang agrikultura lang. Hindi ko naman nakikita si Kiko na ganyan katatas, no? No, si Kiko ano lang 'yan, parang panindak lang. Lakas lang manindak. Pero talaga kung maglalagay talaga diyan, is yung may nalalaman talaga sa batas. Yung marunong humawak niyan. Kaya parang yung pagkakalagay kay Senator Gatchalian diyan is parang parang iisipin ko kung ako si Gatchalian, parang pinahiya niyo ako dito. Parang nilagay niyo ako dito para gawing estatwa para pagtawanan ng mga tao. Tapos si Chis, nakikita natin is ginagawa niya yung trabaho. Alam niya yung ginagawa niya, yung trabaho niya. Di dapat kung si Chis ang ilalagay nila dyan, dapat binoto na lang nila na Senate President, si Chis Escudero na lang. Uli sila, nagbotohan uli. Di ba? Kung kailangan pala nila si Chis dyan. Ng mga framers ng konstitusyon. Yan ang pinaliwanag ng international law expert. Kaya sabi niya, at least posible kung may magsampa ng kaso sa Supreme Court, ma-declare na naman ito trial ni BP Sara as void ab initio. At ito na nga, mabilis ang grupo ni Atty. Israelito Torion na nagsampa ng petisyon. Matatandaan natin last year, ang naunang nagsampa ng petisyon para ma-declare unconstitutional yung isinampang impeachment case ni BP Sara ay itong grupo ulit ni Atty. Israelito Torion. Sinundan na lang ng grupo ni BP Sara. At ang resulta, na-declare nga na unconstitutional yung impeachment case last year. Void. From the beginning. Defective from the beginning. At ito na ngayon, imbes na tuloy-tuloy na ang impeachment trial ni BP Sara, okay na sana. Ito na, meron na namang sagabal. And I believe, aaksyonan, paniniwala ko lang ito, opinion ko lang, I believe, aaksyonan ito kagad ng Korte Suprema. Kasi para hindi masayang Kasi kung may makikita silang dyan, talagang action ng yung, dirin mo yan, magtra-trial sila ng 7 to 8 months hanggang Pebrero. At the end of the day, magde-declare ang Supreme Court void ab initio. Baliwala yan. Ay nako, sayang lang ang kung ako lang kung ako ang masusunod, gusto ko sana tuloy-tuloy na ito. Wala na sana kasi para ka ako din gusto ko ituloy-tuloy nyo na, nandiyadyaan na eh. Huwag na yung putul-putulin pa natin para magkaalaman kasi para sa akin walang kwenta tong impeachment na to. No? Kasi itong impeachment na to pang sarili lang Pang sarili lang ng mga taong ayaw kay Sara Duterte.
Hindi naman to yung impeachment na talagang ikakagulat natin na meron tayong malalamang hindi maganda kay BP Sara. Kasi lahat ng hindi magagandang salita, lahat ng mga akusa, ay alam na natin. At yung mga akusasyon na yun, hindi natin pinaniwalaan kasi hindi naman yun ang nakikita natin kay Sara Duterte. Kaya sinasabi ko dito, walang kakwenta-kwenta tong impeachment na to kasi lahat ng sasabihin nila kay VP Sara, walang bago. Puro luma na. Uulit-ulitin na lang nila. Kapag sila nagpapamedya, ganun din naman ang sinasabi nila kay Sara Duterte. 'Di ba? Ano bang ikinagugulat natin? Meron ba silang matinding pasabog na sinasabi? Wala naman. Kung tutuusin, tayo ang naghihintay sa mga pasabog na ilalabas ni BP Sara kung sakasakali. Sa mga malalaman natin, yun ang hinihintay natin. Kaya mas maganda siguro tuloy-tuloy na to. Kaya para sa akin, kung sa akin lang, kung hindi ito mamanipulahin tong impeachment na to, walang pag-asa manalo yung dun sa sa kabila, yung mga gustong ma-impeach si Sara Duterte, wala silang pag-asang manalo. Ako nakikita ko, wala talaga eh. Doon pa lang sa butuhan, wala na eh. Kailangan 16 eh. Kaya ginagawa ng paraan ni Lacson di ba? Ang tindi din ng ni Lacson. Si Lacson ang gumagawa sa sarili niya para masuklam sa kanya yung mga tao. Si Lacson ang bumabali sa ating batas. Di ba? Tignan niyo yung ginagawa niya. Gusto niya baliin yung batas. Gusto niya gawin ang 16 pababain. So ibig sabihin, gusto niya na ma-impeach talaga si Sara Duterte. Yun talaga ang gustong mangyari ni Lacson. Kasi uma-action ka ng gano'n, nagsasalita ka ng gano'n eh. Gusto mong pababain yung butuhan. Bakit? Anong dahilan mo? 'Di ba? Anong dahilan mo? Yun ang gusto nating malaman. Pero sa atin, alam na natin kung anong dahilan ni Lacson. May bala ka ba tumakbo sa 2028? Or what? Or what? Or what? O sa mga susunod, alam nyo hindi naman kayo mananalo? Yung tipong, kapag si Sara Duterte, nawala, baka manalo na tayo. Yun ang akala nyo. Lagi nga namin sinasabi dito, hindi nyo alam ang plano ng mga Duterte. Kung ma-impeach si Sara Duterte, sigurado ba kayo na si Sara Duterte lang ang tatakbo sa 2028? Kahit anong gagawin nila, mananalo, ma-acquit si BP Sara sa trial na ito because of numbers. Lalo na yung sa numbers, declaration ni presiding officer na 16 ang required number of votes. Paano pa sila mananalo? So, salamat! Baka mamaya, yung ibang mga senador na, pagtatakotin nila ng todo-todo. Ito po ni Atty. Isabelo Israelito Torion na nagsampa ng petition na ito. Grabe na naman. Ayun, natatay nato ngayon ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.